guys, look oh. It's only around 7, magsa 7 pa lang, quarter to 7, pero tingnan nyo ha, pakita ko sa inyo yung ating solar charging ngayon. Ika nga pala, to give you an idea, makulimlim pa sa labas, hindi pa full ang sun. Ayan o, makulimlim lang. So, medyo mahina pa, di ba? Ayan o, sobrang makulimlim lang, di ba? Ngayon, pakita ko sa inyo. Ayan. Tingnan nyo guys, oh. 24 volt setup ako pero yung panel ko humahataw na ng 31.8, ayan, 30.2 at nag-charge na siya. Nagsimula na siyang mag-charge. Actually, kanina pang 6 o'clock nag-charge yan or 5:30 nag-charge na yan. As long as mayroong konting liwanag, nag-charge na yan. Paliwanag ko ngayon sa inyo kung bakit ganon ang nangyayari sa aking solar setup, okay? Para at least ma-appreciate nyo, mali nyo, gayahin nyo, di ba? Okay guys, eto mas sobrang hapon na ha. Yan, ayun ang oras. Ayan. Pero check nyo guys, check nyo ha. Ayan, may 56 pa rin akong harvest. Tapos ilang watts pa rin to? Oh, may 9 watts pa rin akong harvest. Oh, di ba? Kaya, nako, antay-antay nyo. Nako, papaliwanag ko talaga sa inyo yan. Doon ako sa barangay magpapaliwanag. So, eto na nga. Kaya kahit makulimlim pa lang, nakapag-harvest na ang lola, kasi ang aking solar panel ay naka-series at over voltage. Ano ibig ko sabihin? Alam ba, kung yung battery ko 12 volts, yung solar panel ko 24 volts. Tapos kung yung battery ko 24 volts, yung solar panel ko 36 volts. Yun ang tinatawag na over voltage. Siniseries ko yung ilang array ng solar panel para mag-over dun sa voltage na required ng solar panel ko. Ngayon, tatanungin sa bakit hindi ba masusunog yung yung battery kasi over hindi. Kasi yung charge controller natin ng MPPT, ito which is this one is my brand, PowMR. Kaya niya mag-handle ng higher voltage. Patunayan ko sa inyo ha, sandali ha. Ito oh, tignan niyo to. Dito yun. Sandali lang. Dali na. Ito na nga. Kasi yung MPPT ko na PowMR is 35 amperes. Ito yung 35 amperes. So kung mapapansin nyo sa baba, ang 12 volts niya, kaya niya up to 80 volts. Ayan. So yung aking charge controller, kaya yang mag-handle ng hanggang 80 volts. So ibig sabihin, yung 24 volts, baliwala lang sa kanya yan. Kaya niya pa rin niya i-transmit papunta sa battery nang hindi magkakadiferensya yung battery. Ngayon yung sa akin 24 volts. Ayan o. So up to 80 volts din siya. So pwede rin siya mag-charge ng 24 volts using 80 volts. So pwede pa nga ako mag-apat na panel Pero delikado na, kaya 3 panel lang ang ginawa ko. Kasi alam niyo naman, hindi ng porke sinabing 12 volts yung panel, 12 volts lang yon. Usually 18 volts yon, di ba? Tapos pagka dinalawa mo yung 18 volts, 18 plus 18, 36 volts na yon, di ba? Hindi pa peak yun pwede pang mas mataas yun. Kaya mag-a-allowance kayo, huwag nyo naman isagad yung 80 volts. Kaya ang ginawa ko, kita nyo naman, di ba 60 volts na nga malapit na mag-80 di ba nakakatakot. So ang ginawa ko, 3 panel lang yun sa akin. Tapos yung kay ate naman, ginawa ko, 2 panel lang kasi 12 volt ang setup ni ate. Ako naman, 24 volts ang setup ko. So para at least kasi, alam nyo, may surge din kasi tinatawag. Halimbawa, kumidlat. Tapos may araw pa. Nangyayari yun, di ba? Usually biglang tumataas yan. Hindi lang yan hindi lang yan 60, nakita niyo sa akin 60, regular day ko lang yan. Pero hindi lang 60 yan, minsan umaabot yan na 70 plus. So at least hindi pa rin siya lalagpas ng 80. So nasa safety level pa rin siya. Okay? So guys, ano ba ang advantage ng over voltage? Unang-una, ang aga-aga, kahit makulimlim pa yung panahon, magi-start ng mag-charge yung battery nyo. Kasi kahit na makulimlim pa, kahit nakukonti pa lang bawa sa 12 volt setup, halimbawa yung inyong solar panel, 18 volts ang peak niya up to 24 volts bawat isang panel. Pero kahit makulimlim pa lang, sabihin na natin may 10 volts ang bawat isa. Sobra-sobra pa rin kapag ka nag-series ka ng dalawa. Kasi mag-garner pa rin yun ng 20 volts, magi-start na siyang mag-charge. So early to charge, usually ang peak hour lang ng tamang pag-charge ng panel natin is 5 hours lang ata sa morning pag dito pa sa Pilipinas. Paano pa pag tag-ulan? O di ba walang araw talaga. So kaya nag-over voltage ang lola para at least kahit makulimlim ang panahon, may harvest pa rin ako kahit papaano. Tapos ngayon, kapag ka over voltage ka, yung iba kasing solar panel, kapag makulimlim na sa hapon, tapos sakto lang yung yung voltage mo doon sa battery mo, pagdating ng hapon, wala na halos na-harvest yon. Pero pag over voltage ka, kaya pinakita ko sa video ko, yung pang umaga at saka yung pang hapon. Pag over voltage ka, Diyos ko, alas 6 na ng hapon, minsan alas 6:30, lalo ngayon summer, nag-harvest pa rin ako. Kaya dire-diretso. So yung 5 hours na peak charging point natin dito sa Pilipinas, nagiging 6 to 7 hours ang harvest time ko. So mas malaki yung na-harvest ko sa battery ko. So ano ang disadvantages ng overvoltaging? Siyempre, mas magastos. Kasi yung dapat na isang panel lang nagagamitin mo para sa 12 volts, di ba? 2 panel lang gagawin mo para i-series siya. So ibig sabihin, may 2 kang panel, tigwa 100 watts, di ba? Kung regular na linya lang, ibig sabihin hindi mo i-overvoltage, okay na sana yon, 200 watts na yon. Kaso in-overvoltage mo, di isiniris mo yung dalawa. Ang kalalabasan nun, yung dalawang yon, 100 watts, 24 volts, di ba? So magastos siya. Kailangan mo talaga ng extra panel. Pero ang habol naman kasi ninyo, yung makapag-harvest kayo ng mas matagalan. At saka kahit may kulimlim, may harvest ka pa rin. So hindi ka matatakot, mawawala yung low bat anxiety mo kasi dire-diretso lang. Pangalawa,
Siyempre, kapag ka paminsan-minsan kulang sa space yung bubong nyo, imbis na makatipid ka ng space ng bubong at sakto lang sana yung solar panel na ilalagay mo, pag over voltage ka, mas malawak yung sasakupin nga sa bubong mo, di ba? So, kailangan matibay-tibay ang bubong na pagpapatungan mo kasi mas mabigat yung ipapatong mong panel. And aside from that, mas malawak nga siya, mas masasakop yung buong kabubungan mo. Imbis na konti lang yung i-maintain mo, since mas malawak siya, mas malaki siya. Kaya pangatlo, mas mahirap yung maintenance kasi ang lawak ng lilinisan mo. Pero okay lang sa akin, pina-feather duster ko lang, hindi ko na yung sobrang yung tawag nito, yung masyadong maarte na sinasabog pa, pinupunasan pa ng gano'n, hindi. Pina-feather duster ko lang yun sa akin. Tapos minsan microfiber. So ano pa ba ang pwedeng maging disadvantage ng overvoltage? Pwede rin kasi maging disadvantage yung minsan yung parang nagsisurge nga siya. Especially kapag ka umaaraw na, tapos peak yung, nangyayari yan guys yung sobrang sikat na sikat ang araw, tapos kumikidlat, kumukulog, nagsisurge siya talaga. Kaya kailangan, tansyado lang yung voltage na ibibigay mo kay, kay controller. O kaya kumuha ka ng mas mataas na controller. So mas magastos na naman sa controller. Pero okay lang kasi safety ka. Kahit mag-surge pa siya, kaya ng controller mo. Di ba? Pero ang tanong dyan, i-weigh in mo ngayon. Ano bang mas maganda at ano bang mas mabigat? Yung gagastos ka ng extra pa, pero at least komportable ka na hindi ka malolobat kasi mawawala yung lobat anxiety mo, o yung hindi ka gumastos pero maya tinitingnan mo yung yung unit mo, yung setup mo, kung ay ilan na ba to, baka malobot ako, yung gumaganong-ganon ka, at least kahit paano pag overvoltage hindi ka na masyadong ganon, di ba? Last but not the least na advantage ng overvoltage. Pag overvoltage ka kasi, halimbawa, yung battery ko 24 volts. Matic, naka 24 volts si ate, yung setup niya. So therefore, pag nasira yung battery niya, pwede kong ipagamit sa kanya yung battery ko. Walang problema kasi naka-setup na siya for 24 volts, di ba? Ngayon yung battery ko naman pag nasira, yung 12 volts niya, pwede ko rin gamitin kasi up to 80 volts naman yung overvoltage. So hindi siya masyadong mapili sa voltahe. Pwede ka pa nga mag 48 volts kung gusto mo kasi 60 volts naman yung harvest. Pero, excuse me. Pero yung mga 48 volts kasi na yan, mostly for industrial use na yan. Ang pinaka-maximum lang for home use is 24 volts. Okay na kasi yung mga appliances naman natin ngayon, energy efficient na. Usually naman ref, ventilador, aircon lang naman. Yung sa industrial kasi, meron kasi silang welding, barena, mga high-powered na tinatawag natin, di ba? So baka hindi kayanin ng 24 volts. Katulad nun sa 24 volts ko, vacuum cleaner pa lang, hindi na kinakaya. Kasi biglang surge ng ng kuha ng kuryente, hindi na kinakaya ng 24 volts. Kailangan mo mag 48 volts. Yun lang, o di ba? Pero at least mas kung i-weigh in mo, ikaw nasa sayo na yan. Yung medyo mas magastos pero walang low bat anxiety, or nabawasan yung low bat anxiety, o yung mas magastos pero hindi ka tingin ng tingin kung nalulobat ka na. Nasa sayo naman yan. Di ba?